Magandang araw muli. Sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga naging pangulo ng bansang Pilipinas. Pero bago ang lahat, ating alamin muna kung ano ang pangulo. Ang Pangulo ng Pilipinas ang pinakamataas na pinuno ng Republika ng Pilipinas. Pinamumunuan ng Pangulo ang tagapagpaganap na sangay ng pamahalaan na kinabibilangan ng gabinete at siya rin ang punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sang-ayon sa kasalukuyang saligang batas mula noong 1987, ang Pangulo ay nararapat na may gulang na 40 taon pataas, mamamayang Pilipino mula kapanganakan at nakatira sa Pilipinas 10 taon bago ang halalan. Tuwirang ihahalal ng mga Pilipino ang Pangulo na mananalo kung siya ay may pinakamalaking bilang ng boto. Magsisilbi ang Pangulo ng isang termino sa loob ng 6 na taon at hindi na makakatakbong muli para sa re-eleksyon, maliban kung siya ay naging Pangulo sa pamamagitan ng konstitusyon, succession at nagsisilbi ng hindi hihigit sa 4 na taon bilang Pangulo. Narito ang 16 na naging Pangulo ng bansang Pilipinas. Si Emilio Aguinaldo ay isang Pilipinong general, politiko at pinuno ng kalayaan, at ang unang Pangulo ng Pilipinas sa Republika ng Pilipinas na makikita sa 5 pisong barya na isyu ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Isa siyang bayaning nakibaka para sa kasarinlan ng Pilipinas. Pinamunuan niya ang isang bigong pag-aalsa laban sa Espanya noong 1896. Makaraang magapi ng Estados Unidos ang Espanya noong 1898, ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas at umupo siya bilang unang Pangulo ng Pilipinas noong Hunyo 1899. Sa mga huling panahon ng kanyang buhay, nagsilbi siya sa Konseho ng Estados ng Pilipinas. Siya rin ang pinakabatang Pangulo ng Pilipinas. Noong Enero 23, 1899, siya nagsimula sa panunungkulan at natapos ito noong March 23, 1901. Si Manuel Luis Quezon Molina ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na makikita sa 20 pisong papel na isyu ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya ang kinilala bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas, kasunod ni Emilio Aguinaldo na ang administrasyon ay hindi kinilala ng ibang bansa sa mga panahong iyon at hindi kinilala bilang unang Pangulo sa mga kapisanang internasyonal. Noong 1935, nanalo si Manuel L. Quezon sa unang halalan ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ilalim ng bagong Commonwealth ng Pilipinas laban kina Emilio Aguinaldo at Obispo Gregorio Aglipay. Muli siyang nahalal noong 1941. Ipinangalan sa kanya ang lungsod ng Quezon sa Kalakhang, Maynila at ang lalawigan ng Quezon. Siya rin ay tinawag bilang ama ng wikang pambansa. Nagsimula ang kanyang panunungkulan noong November 15, 1935 at natapos noong August 1, 1944 sa 2 termino. Si Jose Pasiano Laurel Garcia ay ikatlong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ng mga Hapon mula noong 1943 hanggang 1945. Nanungkulan siya bilang Pangulo ng kataas-taasang hukuman nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig at itinalaga siyang kalihim ng katarungan ni Quezon bago lumisan. Pinili si Laurel ng mga Hapon upang magsilbing Pangulo ng ikalawang Republika ng Pilipinas. Pinangalagaan niya ang kapakanan ng bansa sa gitna ng mga kalupitan ng mga Hapon. Ibinilanggo siya bilang collaborator pagkaraan ng digmaan ngunit pinalaya ni Pangulong Rojas noong 1948. Noong November 6, 1959, namatay si Laurel sa grabing atake sa puso at stroke. Nagsimula ang kanyang panunungkulan noong October 14, 1943 at natapos noong August 17, 1945 sa 4 na termino. Si Sergio Osmeña, higit na kilala ngayon bilang Sergio Osmeña Sr., ang ikalawang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas na makikita sa 5 pisong papel na isyu ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino noong 1896, bumalik sa Cebu si Osmeña. Ipinadala siya ng lokal na liderato ng Cebu para ibalita kay Emilio Aguinaldo ang sitwasyon sa Cebu. Noong 1900, naging tagapaglathala at patnugot siya ng pahayagang El Nuevo Dia.
Noong ikalawang digmaang pandaigdig, kasama niya si Pangulong Manuel L. Quezon na tumungo sa Estados Unidos at doon itinatag ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas kung siya ay nagsilbing pangalawang Pangulo ni Quezon. Namatay si Quezon sa sakit na tuberculosis noong August 1, 1944 at si Osmeña ang humalili sa kanyang Pangulo. Kasama niya si General Douglas MacArthur at mga pwersang Amerikano, gayon din ang Pilipinong general na si Basilio J. Valdez at si General Carlos P. Romulo na dumating sa Leyte noong October 20, 1944. Pagkatapos mapalaya ng mga Amerikano ang Pilipinas mula sa mga Hapones, nagsilbi siya bilang Pangulo ng bansa hanggang sa magkaroon ng halalan noong April 23, 1946. Kumandidato siya bilang Pangulo ngunit natalo kay Manuel Rojas. Nagsimula siyang manungkulan bilang Pangulo noong August 1, 1944 at natapos noong May 28, 1946 sa tatlong termino. Si Manuel Acuña Rojas ang ikalimang Pangulo na Republika ng Pilipinas na makikita sa 100 pisong papel na isyu ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nag-umpisa siya sa politika bilang isang piskal panlalawigan. Nagsilbi sa iba't ibang kapasidad sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth ni Manuel L. Quezon. Noong 1921, naihalal siya sa House of Representatives. Sa sumunod na taon ay naging Speaker of the House. Pagkatapos maitatag ang Commonwealth ng Pilipinas noong 1935, naging kasapi si Rojas sa National Assembly. Nagsilbi siya noong 1938 hanggang 1941 bilang kalihim ng pananalapi sa gabinete ni Pangulong Manuel Quezon at naihalal noong 1941 sa Senado ng Pilipinas. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, binihag siya ng pwersa ng mananakop na Hapon. Ngunit sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nanilbihan siya sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na itinaguyod ng mga Hapon. Sa panahon din ito, siya ang nagsilbing intelligence agent para sa mga gerilya. Hinuli ng mga bumalik na pwersang Amerikano si Rojas sa paghihinalang pakikipagtulungan sa mga Hapon. Pagkatapos ng digmaan, pinawalang sala siya ni General Douglas MacArthur kasama kay Pangulong Sergio Osmeña, kasama ng mga Pilipinong general na galing sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas na sina General Basilio Valdez at General Carlos Romulo, at ibinalik ang kanilang nombramiento bilang opisyal ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos. Ito ang nagbigay buhay sa kanyang buhay politika at sa suporta ni MacArthur. Nanalo siya sa halalan sa pagkapangulo noong April 23, 1946 laban kay Sergio Osmeña. Bilang Pangulo, pinawalang sala niya ang mga nakipagtulungan sa mga Hapon. Si Elpidio Rivera Quirino ay ang ika-6 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nagsimula siyang manungkulan bilang Pangulo noong April 17, 1948 at natapos noong December 30, 1953. Nahalal sa Kongreso noong 1919, hinirang na kalihim ng pananalapi ni Gobernador General Morfe noong 1934 at naging kasapi ng Constitutional Convention. Naging pangalawang Pangulo siya ni Manuel Rojas noong 1946. At nanumpa bilang Pangulo pagkaraang mamatay si Rojas noong April 17, 1948. Kinaharap ng Administrasyong Quirino ang isang malubhang banta ng kilusang komunistang hukbalahap. Pinasimulan niya ang kampanya laban sa mga huk. Bilang Pangulo, muli niyang itinayo ang ekonomiya ng bansa, pinaunlad niya ang pagsasaka at mga industriya. Si Ramon Monching del Fierro Magsaysay ay ang ika-7 Pangulo ng Republika ng Pilipinas na nagsilbi hanggang sa kanyang kamatayan sa di sinasadyang pagbagsak ng eroplanong kanyang sinasakyan. Nagsimula siyang manungkulan bilang Pangulo noong December 30, 1953 at natapos ito noong March 17, 1957. Iniligtas ni Pangulong Magsaysay ang demokrasya sa Pilipinas. Ito ang kanyang pinakamahalagang nagawa. Pinigil niya ang paghihimagsik ng huk o ng komunista. Si Luis Tarok o Supremo ng Hukbalahap o ang pinakamataas na lider ng komunista ay sumuko sa kanya. Kaya si Magsaysay ay tinawag na tagapagligtas ng demokrasya. Siya ay tinawag na kampiyon ng mga masa at ang pinakamahal na Pangulo ng Pilipinas dahil ibinalik niya ang tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan. Binakasan niya ang korupsyon sa pamahalaan at pinatalsik ang mga inkompetenteng general.
Nagwakas ang kaniyang pamamahala nang mamatay siya dahil sa pagbagsak ng eroplanong kanyang sinasakyan sa Mount Pinatubo sa bundok Manunggal sa Balambangan, Cebu noong March 17, 1957. Si Carlos Polistico Garcia ay isang Pilipinong makata at politiko, ang ika-8 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Naging pangalawang Pangulo at miyembro ng gabinete ni Ramon Magsaysay si Garcia. Nanumpa siya bilang Pangulo nang mamatay si Magsaysay. Kilala si Garcia sa kanyang pagpapatupad ng patakarang Pilipino Muna o Filipino First. Noong March 1957, si Garcia ay naging presidente matapos pumanaw si Ramon Magsaysay sa isang aksidente sa eroplano. Nagwagi siya sa halalang pangpanguluhan noong November 1957. Upang makuha ang pagkapanalo sa 1957 halalan, pinili niya si Diosdado Macapagal mula sa oposisyong Partido Liberal na maging kasamang tatakbo bilang pangalawang Pangulo. Si Diosdado Pangan Macapagal ay ang ika-9 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas na makikita sa 200 piso na isyu ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya ay ang ama ni Gloria Macapagal Arroyo na naging Pangulo rin sa Pilipinas. Inulunsad niya agad ang programa sa decontrol. Ibig sabihin, wala nang limitasyon sa importasyon at palitan ng piso sa dolyar. Bilang alinsunod sa kahilingan ni Macapagal, ang kodigo ng reformang panlupa ay ipinasa ng Kongreso. Ito ay nilagdaan ni Macapagal noong August 8, 1963 upang maging ganap na batas. Sa administrasyon ni Macapagal ay nalipat ang pagdiriwang ng araw ng June 12 sa halip na July 4, tinawag na lamang na araw ng pagkakaibigan ng mga Pilipino at Amerikano ang July 4, 1946. Si Ferdinand D. Manuel Edralin Marcos ay ang ika-10 Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula December 13, 1965 hanggang February 25, 1986. Ang North Luzon Expressway ay isa sa mga proyektong infrastruktura sa ilalim ng pamumuno ni Marcos. Ang kanyang unang termino ay minarkahan ng papalaking industrialisasyon at paglikha ng mga infrastruktura sa buong bansa gaya ng North Luzon Expressway at Maharlika Highway. Ito ay ginawa ni Marcos sa pamamagitan ng paghirang ng isang gabinete na karamihang binubuo ng mga teknokrata at papapalaki ng mga pagpupundo sa hukbong sandatahan at pagpapakilo sa mga ito sa pagtulong sa konstruksyon. Sinimula ni Marcos ang pagpapatayo ng mga lansangan, tulay, paaralan at mga health center na sinasabing nagbigay ng mga benepisyong pork barrel para sa kanyang mga kaibigan. Sa kanyang unang termino ay nakatanggap si Marcos ng malaking tulong pang-ekonomiya at pangsalapi mula sa Estados Unidos. Subalit ang ikalawang termino ni Marcos ay minarkahan ng kaguluhan sa ekonomiya na dulot ng mga parehong panloob at panlabas na mga faktor. Si Maria Corazon Sumolong Cojuangco Aquino na lalong mas kilala sa palayaw na Cory Aquino ay ang ika-11 Pangulo ng Republika ng Pilipinas at kauna-unahang babaeng naluklok sa nasabing pwesto. Tinagurian siyang ina ng demokrasya dahil sa pagsuporta niya sa pagpapanumbalik ng demokrasya sa Pilipinas. Siya ay kabiyak ni Benigno Ninoy Aquino Jr., ang pinaslang na lider ng oposisyon noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Nailuklok siya sa pamamagitan ng isang mapayapang revolusyon noong February 25, 1986 at ibinalik niya ang demokrasya sa bansa. Siya ang ina ng artistang si Chris Aquino. Sa pagluklok ni Corazon Aquino bilang Pangulo, agad niyang tinugunan ang utang pandayuhang $28 bilyon na nalikom ng nakaraang Pangulong si Ferdinand Marcos na masamang dumungi sa katayuang internasyonal na kredito ng Pilipinas. Si Fidel Valdez Ramos ay ang ika-12 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nanungkulan siya bilang Pangulo noong June 30, 1992 at natapos noong June 30, 1998. Sa ilalim ni Ferdinand Marcos, siya ay inatasan na maging pinuno ng Philippine Constabulary noong 1972, hepe ng Integral National Police noong 1975 at pangalawang pinuno ng Sandatahang Lakas noong 1981.
Sa ilalim ni Corazon Aquino, siya ay nagsilbing Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at kalaunang kahilihin ng pambansang pagtatanggol. Siya ay nahihalal na Pangulo ng Pilipinas mula noong 1992. Si Jose Marcelo Ejercito, na mas kilala bilang Joseph Ejercito Estrada o ERAP, ay ang ika-13 Pangulo ng Pilipinas mula 1998 hanggang 2001. Siya ay nahalal na mayor o alkalde ng Maynila noong May 13, 2013. Siya ay isang dating aktor at nagsilbi bilang alkalde ng San Juan, senador at pangalawang pangulo bago naging Pangulo ng Pilipinas noong 1998. Noong 1998, sinubukan ni Pangulong Estrada na ipagpatuloy ang reforma ng nakaraang Pangulong si Fidel Ramos. Siya ay napatalsik sa pagkapangulo noong 2001 matapos akusahan ng korupsyon na humantong sa impeachment at pagpoprotesta ng mga tao sa tinatawag na EDSA 2. Siya ay nahatulang nagkasala sa kaso ng pandarambong at nahatulan ng reklusyon perpetua. Siya ay humiling ng kapatawaran at pinatawad ni Gloria Arroyo noong 2007. Si Maria Gloria Macapagal Arroyo ay ang ika-14 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya ang ikalawang babaeng Pangulo ng bansa at anak ng dating Pangulong si Diosdado Macapagal. Noong January 20, 2001, pagkatapos ng ilang araw ng kaguluhang pampolitika at mga malawakang pagpoprotesta, tumatawag sa pagbibitiw ni Pangulong Joseph Estrada dahil sa mga akusasyon ng korupsyon. Inihayag ng kataas-taasang hukuman na bakante na ang posisyon ng pagkapangulo. Noong kinahapunan din ng araw na iyon, ay nanumpa si Arroyo bilang Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ni punong hukom na si Hilario Davide Jr. Si Benigno Simon Coangco Aquino III, higit na kilala sa palayaw na Noynoy Aquino o sa tawag na Pinoy, ay ang ika-15 Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula noong June 30, 2010 at natapos ng June 30, 2016. Si Rodrigo Rodi Roa Duterte, kilala rin sa kanyang bansag na Digong, ay isang Pilipinong abogado at politiko na kasalukuyang naninilbihan bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Siya ang unang naging Pangulo na mula sa Mindanao. Si Duterte ay isa sa mga pinakamatagal na naninilbihang alkalde sa Pilipinas at naging alkalde ng lungsod ng Davao, isang urbanisadong lungsod sa kapuluan ng Mindanao, ng 7 termino o mahigit 22 taon. Nagsilbi rin siyang vice-alkalde at kongresista ng lungsod. Noong May 30, 2016, hinalal ng ika-16 na Kongreso ng Pilipinas si Rodrigo Duterte bilang President-elect ng Pilipinas, matapos nitong manalo sa opisyal na bilangan ng mga boto ng Kongreso ng Pilipinas noong May 27, 2016.